Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Alam niyo po, hindi ko mapigil ang tawa ko noong merong isang tsismosong letter sender mo, yung pati ba naman ang personal na buhay mo itinanong pa. Alam mo, Tito Makoy, nakikinig ako noon sa kubo sa harapan ng bahay namin, naka-airplug lang ako, mag-isa. Ngunit hindi ko talaga napigil ang tumawa. Alam niyo po, sa lakas ng tawa ko, pati yung asawa ko sa loob ng bahay namin, napasilip ito at nagtatanong kung bakit tumatawa ako. Kaya lang, Tito Makoy, alam niyo po, lalo akong humanga ng sagutin mo yung tanong na walang pagkukunwari. Tuloy, Tito Makoy, na-curious ako at tila gusto kitang makita sa personal, Tito Makoy. Sang-ayon din ako sa sinabi mo na walang masama kung masusubukan at mararanasan mo ang maraming bagay dahil hindi ka mapagkikwentuhan lang. Kagaya ko, Tito Makoy, ang aking kwento ay tungkol din sa aking karanasan sa kapwa lalaki. Karanasan na bagamat isang sikreto ito sa aking pagkatao, ngunit walang pagsisisi at walang masama akong nakikita sa aking sarili kung nagkaroon man ako ng ganoong karanasan. Tawagin mo nga pala ako, Tito Makoy, sa pangalang Crimson. Masaya sa aking buhay, may asawa, mga anak at may apo na rin ako, Tito Makoy. Kagaya ng ilang letter senders mo, ang aking karanasan ay sa kababata ko rin, kaibigan, kalapit bahay noong bata pa kami. Tatawagin ko siya sa pangalang Vic. Itong si Vic, anak sa labas, 4 silang magkakapatid. Ang kanilang tatay naroon siyempre sa legal na pamilya at asawa. Subalit ang mga magulang ng kanyang ama, mas gusto silang mag-iina. Kaya nakatira sa bahay ng kanilang paternal grandparents itong sina Vic. Ganoon pa man, ang kanilang ama wala ring suporta, kaya ang tanging nagtataguyod sa kanilang magkakapatid ay ang kanilang ina. Ang kagandahan lang talaga kasi nakatira sila sa bahay ng kanilang paternal grandparents. Malaking tulong ito kahit papaano meron sila ang tirahan. Liban sa hindi rin may iwasan na paminsan-minsan, malaking tulong, nasasakluluhan sila ng kanilang lolo at lola kung dumarating yung panahon na walang-wala talaga sila. Siyempre, Tito Makoy, nasa iisang bubong sila. Alam na alam ko ang lahat, ang kanilang buhay, dahil musmus pa lang kami, magkaibigan na kami nitong si Vic. Sabay din kami, Tito Makoy, na nagpatuli. Yung traditional na pukpok lang sa gilid ng sapa at ngumunguya pa ng dahon ng bayabas. Nung lumalaki na kaming dalawa, high school na, dito lalong naging malapit kami sa isa't isa. Kasi ito na yung panahon na paminsan-minsan na pag-uusapan namin ang mga seryosong bagay. Ang kanilang kalagayan, ang hindi pag-suporta sa kanila ng kanilang ama, at maging sa panig ko naman, Tito Makoy, may mga problema ring na pag-uusapan kaming dalawa. Palibhasa, kapwa, galing sa mahirap na pamilya, magkasama din kaming rumarakit paminsan-minsan, Tito Makoy. Yung nagpapaupa ng mga maglilinis sa pataniman kagaya ng palayan at maging sa bundok, Tito Makoy. Kasama na dyan ang pagtatanim ng palay. Kung merong kumukuha sa amin, sinusunggaban namin iyan, lalong-lalo na kung Sabado at Linggo. Ang pagiging open ng buhay namin sa bawat isa, ito marahil ang nagtulak kung bakit dumating kami, Tito Makoy, sa punto na nagsasaya kaming dalawa sa pribadong oras namin. Nagumpisa ang ganoong gawain namin noong summer vacation noon. Pagkalipas ng medyo mahaba-habang panahong pag-iipon ng pamasahe, maswerteng nagkaroon ng pagkakataong umuwi ang nanay ni Vic sa mga magulang nito at kapatid sa Tacloban. Ang kanilang lolo at lola naman pumunta ng Manila. Nagbakasyon din sa mga kapatid ng tatay nila. Naiwan si Vic sa bahay nila, hindi siya pinasama ng kanyang ina pauwi ng Tacloban dahil
Walang taong may iwan na sa bahay. Sa panahong iyon, Tito Makoy, nakiusap sa akin si Vic na samahan ko raw siya sa bahay nilang matulog sa gabi kasi nga mag-isa lang siya. At noong unang gabi ng pagtulog namin sa bahay nila, bumili ng alak itong si Vic, isang 4 kantos na gin at sigarilyo. Alam mo na, Tito Makoy, pag ganitong edad, teenager, sumusubok na sa mga bisyo. Yung panahon baga na ang pakiramdam natin, feeling binata na tayo. Ganoon kami ni Vic, feeling binata. Walang takot at walang pag-aalangan kasi walang magulang nasisita sa aming pag-inom at paninigarilyo kasi kami lang naman ang nasa bahay nila. Actually, yung biniling alak ni Vic, hindi namin naubos kasi hindi pa naman kami umiinom talaga, Tito Makoy. Ngunit tinamaan din kami, nalasing kami. At noong pakiramdam namin, lasing na kami, ayaw naman naming malasing ng malasing, nagpasya kaming dalawang tumigil na. Sa aming pag-iinuman kung ano-anong bagay ang napag-usapan namin, yung tungkol sa pagiging teenager at pagbibinata, pati na ang mga imahinasyon. Naroon na din, Tito Makoy, yung pakiramdam na binatang binata kaming dalawa. Ang aming masayang kwentuhan ay siyang umubos ng oras noong gabing iyon. At sa pagtulog namin, maging sa paghiga, nagkikwentuhan pa rin kami ng kung ano-anong bagay. Mga imahinasyon, usapan sa pagkakaroon ng syota, at kung paano ba kung may asawa na. Ano ang ginagawa ng mag-asawa sa pagtulog. Alam niyo po, nagtatawanan kami sa aming mga sinasabing imahinasyon, yung ini-imagine namin ang ginagawa ng mag-asawa. Ganito siguro yan. Yan ang wika sa akin ni Vic, Tito Makoy, kasabay na pagyakap niya sa akin at pahaplos-haplos sa katawan ko. Kapwa kami tumatawa sa kanyang ginagawa. Kaya lang, Tito Makoy, napansin ko na habang tumatagal siya sa kanyang pagbibiro, nahalata akong hindi na yata nagbibiro itong si Vic. Kasi hindi na siya tumitigil. Hindi na rin kumikibo habang patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang pagkayakap sa akin at pahaplos-haplos sa katawan ko. Maging ako, Tito Makoy, tila pakiramdam ko ayaw ko na ring tigilan niya ang kanyang ginagawa. Hanggang sa naramdaman ko na, Tito Makoy, na kapwa kaming dalawa nabuhayan na ng pagnanasa. Uminit ang pakiramdam. Nagpatuloy si Vic. Siya ang kumokontrol. Sinasang-ayunan ko lang ang bawat kilos niya at kanyang galaw, ang ginagawa niya. Hanggang sa naging totohanang literal na nagulayaw kaming dalawa, Tito Makoy. Hindi namin napapansin, ganap na pala kaming naanod ng alimpuyo ng aming pakiramdam. Dumating kami sa sukdulan at natapos kami. Pareho namin nagustuhan, Tito Makoy, ang aming naramdaman doon sa hindi namin pinaplanong pag-uulayaw. Alam niyo po, nakailang ulit kami magdamag, palitan kami ng papel. Yung pangalawa, ako na rin ang nag-initiate at ako na ang nagtrabaho. At yung mga sumunod, si Vic na talaga ang nag-initiate hanggang noong umaga na maliwanag na muli kaming umulit. Si Vic pa rin ang nag-initiate. Halos magdamagan kami, Tito Makoy, at kaunti lang talaga ang oras ng aming itinulog noong gabing iyon. Wala kaming pag-aalinlangan, Tito Makoy, dahil wala naman kaming gagawin kinabukasan. Walang eskwela kasi bakasyon. Sa aming paggising, hindi namin napag-usapan ang naganap sa amin kagabi. Iba ang pinag-uusapan namin, kasama na ang mga pangarap namin at kung ano ang posibleng maging buhay namin pagdating ng araw. At noong pangalawang gabi, sigurado na ako, Tito Makoy, na totoong-totoo ang aming pakiramdam. Kasi hindi na kami uminom, nagustuhan lang talaga namin ang aming ginawa noong unang gabi, kaya muli naming ginawa ang pag-uulayaw. At paulit-ulit noong gabi, magdamagan muli, Tito Makoy. Halos wala kaming
tulog. Alam niyo po, sa buong panahon ng bakasyon ng lolo at lola, ng nanay at mga kapatid ni Vic, gabi-gabing ginagawa namin ang pag-uulayaw sa pagtulog. At iyon na rin Tito Makoy ang naging umpisa ng paggawa namin ni Vic ng lihim at pribadong bagay naming dalawa. Alam niyo po, hindi kami nag-uusap, basta pag may pagkakataong solo namin ang lugar, pwede kaming gumawa, ginagawa namin at sinasamantala namin ang oras upang magsaya kaming dalawa. Walang salitang binibigkas, parang muscle memory na lang yata Tito Makoy ang gumagana sa amin, basta bigla na lang kaming gumagawa ng pagpapakasaya. Natigil lang ang aming ginagawang ito noong magtapos kami ng high school. Nagsanga na ang landas naming dalawa. Ako Tito Makoy lumipas sa lungsod upang pumasok sa college. May kalayuan sa lungsod ang lugar namin. Si Vic naman, kinuha siya ng tiyuhin niya, kapatid ng nanay niya sa Tacloban. Taga roon kasi ang kanilang ina. Matagal na panahon Tito Makoy, hindi kami nagkita at walang komunikasyon. Nang magtapos kasi ako ng college, tuluyan na akong sa lungsod na natili kasi nakahanap na rin ako ng trabaho. Si Vic naman may ilang pagkakataong umuwi sa lugar namin, ngunit hindi kami nagkakaroon ng pagkakataong magkita kasi hindi rin ako nakakauwi, dala nga ng trabaho. Alam mo Tito Makoy, sa panahon na iyon wala pa tayong social media. Mahirap talaga kung maghahanap ka ng kaibigan at kung gagawa ka ng paraan upang magkaroon kayo ng komunikasyon. At noong taong 2001, ito na ang panahong nagkaroon ako ng cellphone. Sa pagkakaroon ko ng cellphone Tito Makoy, ito na ang nagbigay daan upang muli kaming magkaroon ng komunikasyon ni Vic. Nag-uusap kami sa text o kaya minsan tumatawag talaga sa cellphone. Masaya ang aming pag-uusap at dito ko nalaman Tito Makoy na pareho pala kaming dalawa pamilyado na. Si Vic nasa Manila na nakatira. Hanggang sa lumabas na ang Facebook, lalong naging permanente na ang aming pag-uusap sa Messenger. December noong nakaraang taon Tito Makoy, 2025, nagkaroon ng high school batch reunion ang batch namin. Ruby Alumni Homecoming ng batch namin. Kaya sinikap namin ni Vic pareho na umuwi upang dumalo sa aming alumni homecoming. Alam niyo po, noong umaga pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, lumipat kaagad itong si Vic at maghapon kami Tito Makoy ng kwentuhan talagang walang humpay. Matagal at mahabang kwentuhan ang aming ginawa. At nung sumunod na araw, yun na nga ang aming batch reunion, magkasama pa rin kami. Kagaya ng dati Tito Makoy, sa buong maghapon, kami ang magkausap. Maging noong gabi, sa sayawan ng aming alumni homecoming, hindi talaga kami napaghihiwalay nitong si Vic. Kwentuhan tungkol sa buhay namin na may pamilya at kwentuhan rin Tito Makoy kung ano ba ang pakiramdam na maging lolo. Pareho na kasi kami Tito Makoy may mga apo. At alam nyo po, kulang talaga yung oras na yon, kaya pinapunta ko sa bahay namin si Vic isang araw bago siya umuwi ng Manila. Ganoon din sa bahay namin Tito Makoy. Wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang mga masasayang araw namin noong kabataan namin at ang mga masasayang oras din ngayong meron na kaming pamilya at may mga apo na. Yung ginagawa namin noon na pribadong bagay, ni hindi namin nabanggit iyon. Total kasi Tito Makoy, wala naman iyon sa amin. Nagagawa namin ang pribadong bagay noong teenager kami, dala lang iyon ng kapusukan, ng pakiramdam bilang teenager. Alam naman natin Tito Makoy, pag teenager tayo, nung teenager tayo, kung gaano kainit tayo pagdating sa usapin ng tawag ng katawan. Sa ngayon, pareho maganda ang buhay namin. Masaya ako na malamang ganito ang sitwasyon naming dalawa pareho, kahit na hindi naman mayaman, ngunit namumuhay ng komportable at mapayapa. Kaming dalawa ni Vic, magkapatid, magkaibigan. Tumanda,
hindi nawala ang pagiging magkaibigan. Nag-move on at nagka-pamilya. Iyan Tito Makoy ang naging takbo ng aming relasyon at ng aming buhay pareho. Alam mo Tito Makoy, dahil sa karanasan kong ito at base na rin sa aking totoong buhay, sumasang-ayon talaga ako sa sinasabi mong walang masama ang maranasan mo ang iba't ibang bagay. Alam na alam mo kung ano ang mga iyon, hindi ka napagkikwentuhan lang. May karanasan man kami pareho ni Vic sa kapwa lalaki, hindi naman nawala sa amin ang pagiging lalaki pa rin. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako kung ang pakikipagniig ba sa kapwa lalaki o kaya ang karanasang sexual sa kapwa lalaki, hindi ba nakakadiri yan? Ang sagot ko dyan Tito Makoy, kung merong magtatanong sa akin ng ganyan, kalukuhan ang ganoong salita. Sa akin kasi Tito Makoy, itinuturing ko itong isang bahagi ng buhay natin, bahagi ng pagtuklas ng mga bagay-bagay sa paligid at sa buhay ng isang tao. Hindi ako nagsisisi kung nagkaroon man kami ng ganoong relasyon ni Vic, dahil Tito Makoy, sa pakiramdam ko walang kulang sa akin. Walang kulang at walang bahagi ng buhay na hindi ko napagdaanan. Alam niyo po, kung karanasan nga ang pag-uusapan natin, pakiramdam ko Tito Makoy, mas lamang kami sa karanasan kasi yung pagkakaroon ng ugnayan sa kapwa lalaki, hindi lahat merong ganoong karanasan. Ako, naranasan ko yan at alam na alam ko, kaya isa itong lamang sa kaalaman. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po basahin nyo rin at maibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga masugid mong taga-subaybay, Crimson. Maraming salamat Crimson sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, maganda ang kwento mo at alam mo kung bakit pinili ko itong kwento mo. Kasi ang mga ganitong takbo ng kwento, halata natin na hindi gawa-gawa lang, totoong kwento sa totoong naganap sa totoong buhay. Sumasang-ayon ako sa sinasabi mo na walang masama kung masusubukan natin ang iba't ibang bagay, kung pwedeng ang lahat na bagay masubukan mo, basta yung mabuti lang na hindi ka makakasakit ng kapwa-tao. Walang masama akong nakikita dyan dahil nga sa pamamagitan niya nagkakaroon tayo ng kaalaman, first-hand information, hindi tayo napagkikwentuhan lang. Tama ka, sa kabila ng lahat, wala namang nabawas sa'yo. Walang nabago, lalaki ka pa rin hanggang sa ngayon, kaya walang masama sa iyong karanasan noong kabataan mo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at natutuwa kami na maganda ang takbo ng buhay niyong dalawa, kayong magkaibigan. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout actually doon sa sinusundang upload nito. Yung kwento ni Lennox, yung may anakundang ka-eyeball ko na pinagsisisihan ko. Kaya sa muli, lahat na nag-comment doon, lahat ko na naman lang isa shout out. As of recording time, 5 o'clock in the morning, Amman Jordan time. Ito ang mga kapatid natin na nag-comment doon sa sinusundang upload nito, na lahat ko na lang isa shout out. Base na lang sa pagkasunod-sunod na arrangement ng YouTube. So shout out sa ating kapatid. Actually first time kong masa-shout out siya. Ang kapatid nating ito, isa ito sa mga nakikinig lang, hindi gaanong umiimik. For the first time, shout out sa iyo, Angga Makatiog 4951. Yan ang kanyang handle name sa YouTube. Shout out sa iyo sa muli, Angga Makatiog 4951. Salamat sa pakikinig. At ito isa pa, first time kong isa-shout out siya. Isa sa mga kasamahan natin, ang kanyang handle name sa YouTube ay JC TV 7150. JC, salamat at shout out sa iyo, JC TV 7150. At ang kapatid natin si Raf Fernando, shout out sa iyo Raf Fernando, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Julius Abad Espiritu, shout out sa iyo at maraming salamat. Siya nga pala, ang magandang balita dito kay Julius,
Narito na siya sa Pilipinas, umuwi pala siya. 2 buwan na ang nakakalipas from Romania. Natatandaan ko si Julius from Romania ito. At ngayon si Julius nasa Barangay Luok, Castillejos, Zambales. Aba, napakagandang lugar. Sa muli, shout out sa iyo Julius Abad Espiritu at sa lahat na ating mga kapatid dyan sa Barangay Luok, Castillejos, Zambales. Ang ating kapatid naman na nasa South Korea, si Joffer. Joffer, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na nasa California, USA, Tim Gonzales. Tim, shout out sa iyo at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Alvin Kalalang, isa ito sa mga hinahanapan natin ng forever. Nagtatanong ang kanyang comment doon sa sinusundang upload nito. Grabe naman, ganoon ba kapangit at kabaho yung lalaki? Yan ang tanong niya kay Lennox. Actually, Alvin, yung sabi ni Lennox, yung description niya doon sa kanyang naka-eyeball, may itsura kung itsura ang pag-uusapan, kaso ang problema lang, dugyot. Alam mo, maging ako, ini-imagine ko yung paka-describe niya ng ngipin. Noong nasa Sharm El Sheikh ako, bumili ako sa isang tindahan. Nagkataon na yung nagbabantay. Kagaya ng description ni Lennox sa kanyang ka-eyeball. Yung nagkikis-kis lang ng tinatawag nilang siwak. Ang siwak na yan ay sangayan ng kahoy na ginagawa nilang pangkiskis sa ngipin. Kung nasa kabundukan kabaga na walang sipilyo, iyan ang kanilang ginagamit. So ganoon siguro yung ginagamit ng ka-eyeball ni Lennox, kaya sabi niya ang dami-dami at ang kapal-kapal ng cavities na napakagandang ipakiskis sa dentista. Shout out muli sa iyo Alvin Kalalang at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Adon Adon Vlogs, ayun, tumatawa si Adon Adon Vlogs dahil ang sabi niya automatic pala ang kanyang pangalan sa shout out. Shout out sa iyo muli Adon Adon Vlogs at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si CJ ng Chicago, Illinois, nakakalungkot din itong sinabi ni CJ na meron pala siyang kapatid na babaeng namatay sa cancer noong COVID time. Nasabi yan ni CJ kasi nga hinihingi ko sa inyong lahat ang dasal na tulong kay Robert Mirapuente kasi ang kapatid nating si Robert Mirapuente, ang kanyang panganay na anak, panganay pa naman, nakikipaglaban ngayon sa cancer. Ako, sensitibo ako pagdating sa usaping ito kasi nga meron akong kapatid na namatay sa cancer. Si CJ pala, mayroon din. Sa muli CJ, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at ingat palagi dyan. Ang ating kapatid naman na nasa Tampa, Florida, USA, Troy Manggibin, shout out sa iyo Troy at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ingat palagi dyan. Ang isa pang kapatid natin, yung nakakatawang palagi ang kanyang comment, Bear for Love, shout out sa iyo at maraming salamat. Shout out din sa ating kapatid na si Robert Mirapuente. Robert, shout out sa iyo at ang aming dasal, ang aming panalangin na sana ganap na gumaling ang iyong anak. Kaya mga kaibigan, muli ang aking pakiusap. Tulungan natin sa panalangin si Robert Mirapuente. Ipanalangin natin na ang kanyang anak ay ganap na gumaling. Ang ating kapatid naman na si Augusto Tijada. August, medyo matagal-tagal na hindi ko nabasa ang kanyang comment. Itong kapatid natin na ito, tumatawa doon sa kwento ni Lennox. Ang sabi niya, horrible story. Mahirap talaga yung kwento ni Lennox. Ano August, tatanungin kita, kaya mo ba yung ginawa ni Lennox? Yung papayag kang humalik sa iyo ang isang tao sa lips na hindi nagsisipilyo. Mahirap yun. Alam niyo po, ini-imagine ko lang parang mahirap talaga. Kahit ako, iniisip ko pa nga lang maduduwal talaga ako. Ang isa pang kapatid natin, si Chor1304, ang sabi niya, thank you Tito Makoy sa pag-shoutout. Muntik na raw na mamit niya ang kanyang kamatch. Kaya lang ang sabi ni Chor, tila yata pakiramdam niya hindi siya ang type ng muntik niya ng mamit na kamatch sana. Nakakalungkot. Ngunit Chor, mas maganda na yan. Kayong lahat mga kaibigan na mga naghahanap ng forever at kung sakaling mayroon kayong makatagpo
At pagkatapos pakiramdam nyo hindi kayo ang type, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mabuti na nga yan na habang maaga alam mo na kung ano ka sa kanya, alam mo na kung ano ang katayuan mo, hindi ka masasaktan at hindi darating ang panahon na mabibigo ka. Mabuti na yung ganyan. Ngunit Chor, ituloy-tuloy mo lang ang paghahanap. Si Chor naghahanap ito ng forever. Ayon kay Chor, hindi siya pihika, naghahanap siya ng forever. At kung sino ang unang magparamdam, yun na talaga, wala ng iba, 100%. So sa mga naghahanap ng forever, itong si Chor, ay hinahanapan natin ito ng forever. Chor, tuloy-tuloy lang, huwag mawalan ng pag-asa. Kayong lahat, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi darating at darating ang para sa inyo talaga sa tamang panahon. Ang ating kapatid naman na si Ronnie Cons ng Norway, shout out sa iyo Ronnie Cons at maraming salamat. Okay mga kaibigan, yun po ang lahat ng mga nag-comment doon sa sinusundang upload nito na binasa ko na lang lahat as of recording time dito sa Amman, Jordan. Sa atin ngayong hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ay ang Team B. Para doon sa mga naghahanap ng forever, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Pag sinabi kong forever, ang ibig sabihin yan, tutuhanang relasyon. Pwede nyo silang kontakin, isulat lang sa comment section nitong ating kwentuhan at banggitin kung sino ang gusto nyong maka-ugnayan. Naghahanap ng forever, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, at ang Bicolano, Alvin Santiago. Naghahanap rin ng forever si Rodney Kerubin, JP Chulipa, Filmer Borromeo, Felipe Gorospi, si Josel Tabuena at ang ating kapatid na si Robert Merapuente. Naghahanap po yan ng forever. Silang lahat, kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli po, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload upang mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Ang Marcos po, ang cos ay letter K. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Mabuhay kayong lahat, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.